Bonjour! Ako nga pala si Donna, isang OFW dito sa France na araw-araw nakikipaglaban para sa kinabukasan at para sa pangarap sa buhay. Alam mo yung pakiramdam na paggising mo pa lang, pagod ka na? Yung ilang minuto ka muna nakatingin sa kisame, iniisip kung kaya mo na bang bumangon pero kailangan. Kailangan mong bumangon dahil may trabaho kang kailangan puntahan, may mga responsibilidad kang kailangang harapin at higit sa lahat may pangarap kang gustong maabot. Ganito ang buhay ng isang OFW. Hindi araw-araw madali pero araw-araw pinipili nating lumaban. Minsan nga wala kang energy, minsan gusto pong huminga, minsan gusto mo lang sabihin na pwede mamaya na. Pero hindi pwede. Kaya kahit mabigat ang katawan, bumabangon tayo. Dahil ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa pagiging matatag kahit walang ibang makakapansin kung gaano ka nakapagod. Bago pumasok sa trabaho, may mga bagay pa rin kailangan gawin, kaunting ligpit, kaunting linis, kaunting pagkahanda. Walang special effects ang buhay ng OFW. Walang cut kapag napagod ka. Tuloy lang. Minsan nga, naisip natin, ganito na lang ba araw-araw? Gising, trabaho, uwi, trabaho ulit. Pero kapag naalala mo kung bakit ka nandito, nagiging mas magaan kahit papano. Dahil alam mong hindi ka nagtatrabaho para lang sa sarili mo. Nagtatrabaho ka para sa pangarap mo, para sa kinabukasan, at para sa mga taong mahalaga sa buhay mo. At ngayon, oras na para maghanda, magbihis, ayusin ang sarili, kahit pagod, gusto pa rin nating maging presentable, of course. At minsan tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin at naiisip ko, ang layo ko pala sa pamilya ko, ang daming bagay na namimiss ko, mga simpleng banding, mga kwentuhan, mga birthday, mga celebration. At minsan kahit may mga tao nakapaligid sa atin dito, may parte pa rin ang puso natin na nasa Pilipinas. Pero ito ang pinili nating daan, hindi dahil madali, kundi dahil may gusto tayong maabot. By the way guys, ito pala yung skincare routine ko every day or every morning. Nag-wash lang ako ng face and then after that mag-apply ako ng vitamin C sa face ko and after mag-apply ako ng sunscreen. So ayan lang yung ginagamit ko every morning. And now it's time to go to work. So alis na naman ako, bit-bit ang pangarap sa buhay at bit-bit ang sipag at tiyaga. Habang naglalakad ako papunta sa trabaho, minsan tahimik lang ako, tumitingin sa paligid at iniisip ko kung gaano kabilis nagbago ang buhay ko. Noong nasa Pilipinas ako, iba yung pangarap ko sa buhay. Pero ngayon nandito na ako, malayo sa pamilya, malayo sa comfort zone, at natuto akong maging independent. Hindi madaling magsimula sa ibang bansa. Bagong lugar, bagong environment, bagong mga tao, at minsan kailangan mong matutong harapin ang lahat na mag-isa lang. Pero alam nyo ba, doon din natin natutunan kung gaano tayo katatag. Pagdating sa trabaho, wala ng oras para isipin ang pagod. Kailangan nang mag-focus, kailangan nang gawin ang trabaho kahit hindi mo gusto ang araw na ito. Kailangan mo ring gawin ang best mo dahil trabaho ito at responsibilidad mo ito. Pero alam nyo ba na hindi naman araw-araw motivated tayo? Minsan wala talaga, pero isang bagay ang natutunan ko. Hindi mo kailangan maging motivated araw-araw para magpatuloy. Minsan, kailangan mo rin ng disiplina, yung bumangon, pumasok, gawin ang kaya mo at tapusin ang buong araw mo. At ito na nga ang malaking bahagi ng araw ng isang OFW. Trabaho, trabaho, trabaho. Minsan nakakapagod sa katawan, masakit ang likod, pagod ang paa, pagod ang isip, pero kailangan pa rin ituloy. Dahil bawat oras na ginugugol natin dito, may kapalit na pangarap. Dahil sa bawat pagod, may dahilan. Bawat sakripisyo, may pinupuntahan. Hindi man nakikita agad ang resulta, hindi ibig sabihin na walang halaga ang ginagawa natin. Minsan, mabagal ang progreso, minsan walang nagbabago. Pero tandaan mo, hindi nasasayang ang pagod na ginagawa mo para sa magandang kinabukasan. Kaya sa lahat ng OFW na nanonood ngayon, kung pagod ka, okay lang. Kung nalulungkot ka, okay lang. Kung minsan gusto mong umiyak, umiyak ka lang, okay lang, walang problema. Pero hindi ibig sabihin nun na mahina ka. Tao ka lang. At kahit pagod ka, pinipili mo pa rin bumangon kinabukasan. Ang pagiging OFW, hindi lang tungkol sa trabaho, hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa pagpapadala ng sweldo sa Pilipinas. Sa likod ng bawat padala, may pagod, may puyat, may mga luha na hindi nakikita ng pamilya natin. May mga araw na gusto nating sumuko, pero hindi natin ginagawa. Bakit? Dahil may dahilan tayo. May mga taong mahal natin, may mga pangarap tayong gustong matupad. Kaya kahit malayo tayo sa kanila, patuloy tayong nagtitiis. Masakit minsan kapag may nangyayari sa pamilya mo at wala ka roon. Kapag may birthday at hindi ka nakakauwi. Kapag may Pasko at video call lang ang kasama mo. At minsan, kapag tinanong ka ng pamilya mo, kumusta ka?
Ang sagot mo, okay lang. Kahit ang totoo, hindi ka okay. Dahil sa katunayan, ikaw ay pagod at nangungulila sa kanila, pero ayaw mong ipakita dahil ayaw mong mag-alala sila sa'yo. Pero alam mo kung ano ang kahanga-hanga sa isang OFW? Kahit maraming dahilan para sumuko, bumabangon pa rin tayo, pumapasok pa rin tayo, nagkitrabaho pa rin tayo, at nangangarap pa rin tayo. Dahil alam natin kung para kanino tayo lumalaban. Kaya kung ikaw ay isang OFW, gusto kong sabihin sa'yo, proud ako sa'yo, at proud na proud din ako sa sarili ko. Hindi madali ang buhay na pinili mo. Sa katunayan, hindi lahat na sakripisyo mo ay nakikita ng iba. Pero balang araw, darating din ang panahon na makakauwi ka, makakapiling mo ulit ang pamilya mo. At masasabi mo sa sarili mo na, ang hirap pala pero kinaya ko. Kaya mabuhay po tayong lahat mga ka-OFW na nagsasakripisyo para sa ating mga pangarap sa buhay at sa mga mahal natin sa buhay. Saludo po ako sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa video na ito. Salamat! Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, gagawa po ulit ako ng next video. See you on my next video. Salamat po sa panonood. Magandang buhay!